Si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapuotan. Pagkabala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang balon. Good morning po mga kapatid. Good morning. Purihin ng Panginoon sa umaga po ito na pinagkaloob sa atin muli ng Panginoon ng isang mapagpalang araw upang tayo ay makapagpurit, makapagluwalhati sa kanyang banal at malinis sa buhay. Napakagandang araw po mga kapatid dahil una, nakarating tayong maluwalhati sa bahay dako po na ito. Sa akin naman po ay after siguro mahigit 3 taon. Siguro may 4. May 4 pa. Kasi nung namatay bago pa namatay si tatay, ako rin nakarating dito eh. Bago pa si Kaboy namatay. Kung natatandaan nyo pa. Yung ano pa, tatandaan nyo pa yung paksa natin, no? Yung ano yun, yung kay si Moises, itinaas niya yung ahas, titingin yung mga tao. Tapos, kung paano sa pamagitan ng ahas, pag tumingin yung tao, kagaling sila sa karamdaman, gayon din daw ang Panginoong Jesucristo pag itinaas at kung katumingin, ikaw naman ay maliligtas. Kung tandaan nyo pa, mga kapatid, sabi, natatanim pa sa isip nyo. Pangalawang bagay, bakit napakagandang araw mga kapatid, dahil nakakakita po tayo ng isang umuusbong na potensyal sa lokal po na ito mga kapatid, sa pagitan ng ating tagapagturo kanina. Wala pa natin mga kapatid. Potensyal mga kapatid, alam niyo bakit? Kasi lingid sa kanyang kalaman, di pa sinasabi sa kanya. Yung paksa po na tinalakay niya, yung outline po nun, yun yung unang-unang paksa na tinatalakay sa public evangelism. Ang pamagat lang po niya, kamatayan. Pero pag tinalakay po yun ng mga pastor sa public evangelism, ang pamagat nun, buhay sa kabila ng kamatayan. Yun talaga yung pamagat nun. Pero the full outline, yun po yung tinalakay niya, pang-ebanghelyo. Tama ba, Kadaryo? Yun yun, Noel. Buhay sa kabila ng kamatayan kanyang tinalakay. Yan po yung kauna-unahang paksa na tinatalakay sa pag-ebanghelyo. Natalakay po niya bilang bagong nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya umuusbong po na na potensyal. Susubaybayan pa natin yung iba pa nating mga nag-aaral, mga kapatid. Babalikan natin yan. At ngayon po, mga kapatid, yung pangatlong dahilan, sapagkat sabi nga po ng ating pag-aaral kanina, ano ba mas mahalaga, yung buhay o yung kamatayan? Kamatayan. Pero ngayon, mga kapatid, anong kahalagahan ng inyong buhay? Diba? Anong kahalagahan ng ating buhay? Ang kahalagahan ng buhay natin ngayon, mga kapatid, ay yung ating magamit ito sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon. At sa patuloy nating paglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo exempted. Hindi po ba tayo sa likod, mga kalalakihan? Hindi po tayo exempted sa mga challenges po. Natalakay po ng ating Pastor Jun Chica. Kanina pong tumawag po siya. Nasaan na kayo? Dito po sa kanto na lang sa San Rafael, bakit na kami palikon niya? Sabi sa akin, hindi, kaya lang ako tumawag kasi baka ang talakayin mo ay yung unos. Nakatalakay ko na yun dyan. Yan. Baka magkadoble yung paksa. Buti, nasabi niyo po, tatalakayin ko yung part 2. Kasi po, nung tinalakay ko yun sa Ipo, binitin ko yung mga taga-Ipo doon. Sabi ko sa kanila, nag-iwan ako ng tanong. Tapos nakaganyan sila. Hinintay nila yung sagot. Ang sagot po niya, tatalakayin natin sa aking pagbabalik. Sabi nila, gano'n. Gano'n sila. Ngayon na. Yung oras na eh. Pwede naman natin. May programa tayo. Ano po? Kaya ngayon po, kapatid, ako hihingi na po ng paumanhin sa inyo. Ako po ay, ilang po bang minuto o oras ang po rito, ang pagtalakay sa mensahe? 2? 3? Isa? Hihingi na po ako ng tawad kung tayo po ay mapapadjust ng kaunti. Ginanahan po yung ating tagapagturo. Yan. Kunti lang naman mga kapatid, humingi na naman ako ng pasensya. Kaya kung ako tayong 2:00, 3:00, humingi na ako ng pasensya ng pauna sa inyo. Wala na akong kasalanan nun. Diba, pauna na ako eh. Ayan. Ang ating pong paksa mga kapatid ay ginawa sa Aklat ng Roma. Kung kayo po ay may mga panulat, ay maganda po isulat po yung mga talataan po na ito. Roma 9:13. Gaya ng nasusulat si Jacob ay iniibig ko, datapat si Esau ay aking kinapuotan. Sa talata pong ito, mga kapatid, ito po ay may pamagat tayong kukuhain. Ang pamagat po nito ay ang Diyos na umiibig. Ang Diyos na umiibig. Tinatanggap niyo po ba, iniibig tayo ng Panginoon? Amen.
Ito po, challenge to kayo sa tanong. Oo at hindi lang po kasi mensahe po ito. Lahat po ba ng tao iniibig ng Diyos? Minan. Lahat po ba ng tao iniibig ng Diyos? Amen. Amen. Si Jacob po ba ay tao? Si Esau po ba ay tao? Sabi, si Jacob ay iniibig ko, datapot si Esau ay aking kinapuotan. Iniibig ba si Esau? Tao ba si Esau? Iniibig ba siya? Bilang na bago na pala yung paninindigan. Iniibig ko ng tao. Ulitin natin natin yung paninindigan sa sagot. Lahat ba ng tao iniibig ng Diyos? Amen. Si Esau ba ay tao? Amen. Iniibig ba si Esau? Hindi lang tao iniibig pero ugali hindi. Wala namang ganun dito eh. Sabi dito, si Esau ay aking pinapuotan. O, ulitin natin ulit yung tanong. Lahat ba ng tao iniibig ng Diyos? Amen. Si Esau ba ay tao? Amen. Hindi na tao? Magkasundo tayo bago tayo tumuloy. Si Esau ba ay tao? Tao. Posibleng yun anghel. Tao yun. Kapatid ni Jacob yun. Iniibig ba si Esau? Bago na kayo ng paninindigan. Ang tanong mga kapatid, ang pabagat natin ang Diyos na umiibig. Bakit may taong kinapuotan? Gusto niyo malaman ang sagot? Tutuloy natin ang ating mensahe ngayon mga kapatid. Bigyan natin ng konting background at kayo po ay humanda po sa inyong pakikinig kung kayo may Biblia. Mga kapatid, yun nga pala, meron po akong i-remind po sa inyo. Ang tawag po dito mga kapatid ay Biblia. Baka may hindi pa po nakakakita ng Biblia sa inyo. Napansin ko po kasi dito, hindi na po yata Bible ang hawak. Opo. Mga kapatid, ano nyo po, sikapin nyo kayo magkaroon ng Biblia. Iba po ang pakiramdam pag Bible po ang hawak ninyo sa pag-aaral. Mga kapatid, wala nasa bahay. Kasi pag cellphone kayo nasa bahay, ang tendency niyan, may magpapap na notification dyan, babasahin niyo. Pero pag Biblia, Biblia lang talaga yun. Mas maano kayo. May kita practice mga, hindi naman unti-unti na bukas dapat may Bible. Okay lang naman. Pero see to it, in every house meron. Para pag magre-research kayo, use your Bible mga kapatid. Payo lang naman po yun. Hindi nyo mamasama ito po. Kasi mga bata, baka hindi naabutan yung yung talagang bilubuklat na Biblia. Magkaroon po kayo nito mga kapatid. Okay, balikan na po natin itong paksa. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapupuotan. Magbalik-aral po tayo sa Genesis, Kapitulo 25, talatang 24. At nang matupad niya ang araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal ang kanyang bahay bata. Ito kasing si Isaac ay may asawa na si Rebecca. Muna tayo, ulit tayo. No? Si Abraham, naging asawa niya sa Sarah. Ano problema ni Sarah? Baog. Nagkaanak sila. Sino ang naging anak? Si Ismael. Huwag na po natin talangay si Ismael. Kay Isaac na tayo. Si Isaac may asawa si Rebecca. Ano problema ni Rebecca? Baog din. Problema rin sa panganak. Nung si Rebecca nagkaanak, sino naging anak? Si Esau at si Jacob. Diba? Trivia ulit, si Jacob, nagkaroon din ng asawa po yan, si Raquel. Bali, 4 yung naging asawa niya. Bali, 2 asawa. Yung si Leah may alipin, si Bilha, si Raquel may alipin, si Silpa. Basta kung sino man sa kanila yung may si Bilha o si Silpa. Basta si Raquel, baog din. So yung lolo, yung tatay, tsaka yung anak na si Jacob, pare-pareho ng asawa puro baog. Pare-pareho sila. Tapos nagkaanak ito ng nagkaanak din sila. Itong si Esau, itong si Rebecca, nung pinagbubuntis pa lang niya yung kambal, meron bang may kambal dito? Sa tiyan pa lang, nagrarambulan na. Yung dalawa. Nagrarambulan na. Gamit na lang tayo ng termino mas madaling intindihin po, no? Kasi pag binasa natin ng pag binasa natin kasi itong buong kapitulo, medyo patatagalan tayo. Iano na lang natin yung pagsasalarawan na lang. Sa tiyan pa lang nagrarambulan na. Kaya itong si Rebecca, sukat sabihin niya, mabuti pa sa akin, mamatay na lang. Sa sobrang hirap na dinadala niya, mahirap po ba dalhin?
Sino ba yung nagbuntis ng kambal? Si Mama. Kami po yung kambal. Kayo yung kambal. Alam ko, ikaw yung kayo po yung nagbuntis. Mahirap po. Basic. Mababait sila sa, sabihin, mabait sila sa atyan nyo. Etong dalawa kasi, si Isaw at si ako, sa tiyan pa lang, nagkarambulan na. Sukat sabihin ng nanay, mabuti pa mamatay na lang ako eh. So ayun na nga, dumating yung araw ng kapanganakan ng dalawa, unang lumabas si Isaw. Panganay. Sabi rito, ang unang lumabas ay yung mapula na buong kataway parang mabalahibong damit. Ano ibig sabihin nun? Balbon. Ako po, balbon ako pero hindi pa ako mabalahibong damit. Iba pa yung ibig sabihin. Oo, makapal talaga yun. Pinangalan ng Isaw. Ibig sabihin ng Isaw po ay mabalahibo. Balbon. Sa atin balbon eh. Pero yung pagkabalbon ko, mahina pa to. Iba yun. Talagang siguro may level yan, no? Mabalahibo, Isaw. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau at pinangalanan sa kanya na Jacob. Si Jacob naman, ang ibig sabihin ng salitang Jacob, ang kamay ay nakakapit sa sakong. Yun. Sa sakong. Sa paa, yung dulo ng paa. Ang ibig sabihin nun, sa madaling salita, nanghihila pa, nanghihila. Ayaw magpalamang. Ayaw magpalamang. Hinihila mo eh. Ganon. Kaya ang naging buhay ni Jacob, si Jacob hinihila niya lagi yung kapatid niya. Siya ay, sa ibang salita niya, ang ibig sabihin ng Jacob, cheater, manloloko, mandaraya, sinungaling. Pero wala naman siyang ginawang talaga isip talangkain. Pero talaga, gusto niyang ibaba yung kanyang kapatid. Basta, yun, ayaw magpalamang yan. Pwede. Gusto niya, siya yung lumamang. Yun ang ibig sabihin ng Jacob. Maganda ba yung pangalan niya? Mga kapatid. Ang pangalan ng isa, si Harry. Harry. Kasi may palayaw na Harry, no? Harry. Yung isa naman, palayaw niya si Cheater. Si Harry at si Cheater. Diba? Mabalahibo eh, diba? Harry. Ayan. Tanda, bakit ko sinasabi? Importante yan sa dulo ng mensahe na ito, mga kapatid. Hindi natin basta sinasabi lang itong talata na to. May ibig sabihin po ito. Pangalawa, lalapit ko na nga. Okay. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y panganak ni Rebecca. Ngayon, itong si Esau at si Jacob, meron po silang pagkakakilanlan. At nang sila kay mga bata, si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa tolda. So kung imagine natin, si Esau, lalaki sa parang, man of man. Kung sa panahon natin ngayon, ito yung mga lalaking naka-jacket na black, nagwe-weights, nakasakay sa Harley Davidson na motor, malalaki gulong, malalaki tambucho. Tapos si tahimik na lalaki sa tolda. Kung ito naman si Jacob naman, siguro yung mga lalaki talaga. Pero I do baking. I am with my mom baking cakes. Okay, malinis ang aking mga kuko. Taong bahay siya eh. Hindi siya, alam niyo na, tinutukoy ko na, hindi siya gay. Lalaki siya, pero, kumbaga banayad siya. Kumbaga, kung may lalaking, sino ba artist na to? Yung nagbalik showbiz na pogi, yung na lalaki. Kung yung isa, Robin Padilla, na lalaking lalaki, yung isa naman, si hindi Rosco, yung isa, yung laging ni Bea, John Lloyd. lalaki si John Lloyd, diba? Pero pag pinumpara mo si Robin at John Lloyd, lalaki pareho yan. Pero pag sabi mo John Lloyd, banaya, diba? Ganon. So, ganun mo imagine itong dalawa na to. By Jessica. Okay? Bakit? At kung ganito yung katangian nila, tingnan yung mangyayari. Nagluto si Jacob, minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan. At minamahal ni Rebecca si Jacob. Ibig sabihin, may favoritism na rin noon. No? Parang favoritism. Nagluto si Jacob ng lutuin. Dumating si Esau na galing sa parang at siya ng lalambot. Meron pa rin itong mga ka-member tayo na naglalakad papunta sa trabaho niya. Siya. Gano'ng kalayo? Small daw.
Isang kalahating kilometro. Pero may may stopover. Dire-diretso, walang 7-Eleven, wala kang dalang tubig, gano'n, o ano. Tubigan. Ito kasi mga kapatid sa kanila, pag sinabi ikaw ay mangangaso sa parang, iba yun. Siguro, nakarating na ba kayo ng kay Ropa? Gano'n kalayo yun dito? Layo. Doon kayo mangangaso. Walang 7-Eleven sa gitna nun. At hindi pa uso ang Aqua Plus nun. Ano ang tubigan nila noon? Hindi nila madadala yun. Kumbaga, ano yung dadali nilang tubigan? Wala. Wala. Kung may ng balat ng hayop na pwede sila, gano'ng kalait lang yun. Diba? So, pag naglakad siya ng gano'ng kalayo at pabalik, ano na pakiramdam niya? Meron pa siyang pasan-pasan na usa. Mahina yan. Pinapa-imagine ko sa inyo yung sitwasyon. Tatanungin ko kayo maigi ulit dyan. Kapatid, tandaan niyo yan. At sinabi kay Jacob, ipinmamanig ko sa iyo na pakainin mo ko niyong makulang lutuin. 29. At nagluto si Jacob ng lutuin, dumating si Esau galing sa parang, at siya'y nang lalambot. Alam niya lang bakit nang lalambot, di ba? At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinmamanig ko sa iyo na pakainin mo ko niyong makulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Piso lang yun. Si Esau, may isa pa siyang naging pangalan, ang tinawag na sa kanya. Ang tawag na sa kanya, Edom. Ay, ibig sabihin, Edom, mapula. Edom. Edom. So, pag binabasa kayo sa Biblia, sa Kronika, Edom, o kaharian ng Edom, si Esau yun. O kaharian ni Esau yun. Mga Edomita, mga bayan galing kay Esau yun. Edom, o lahi. Yan. Sabi niya, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Kasi issue na talaga ng iyong pagkapanganay. Gusto ng isang tao yun. No? Akin yung, kasi yung mga basbas, importante yun. Sige, papakainin ka kita nitong mapulang lutuin. Pagbili mo sa akin yung pagkapanganay. Mga kapatid, pansinin nyo ito, no? Dito po ang tingin, ha? At sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay? Tama ba? Tao-tao usap. Kung ako'y patay, di sa'yo naman talaga pagkapanganay. Dahil ko yung kapatid ko, di ba? Kung ako'y mabuhay, maalagaan ko pa yung magulang natin. Di ba? Makapag-alaga pa ako ng natin. O pati ko, makikita pa kita. Mahalaga din sa kanya yung buhay. Kung mamatay ako sa ganitong pakiramdam ko, sa'yo na yung pagkapanganay ko. May kapiram ba? Okay. Tandaan niyo yung sagot niya. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. Sigurista. Sigurista, may collateral. Isumpa mo muna sa akin. At sinumpa niya sa kanya. Ayan. At kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay ni Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. Ni-research ko itong lentehas, mamaya i-research nyo lang pag-uwi nyo. Sa atin, ang mga murang pagkain na nasa tabi-tabi, pagkagutom ka na, pares. Pero noon, hindi pa uso pares. Ang nasa tabi-tabi natin noon, butuhan, lugawan. Mami-mami lang, di ba? Pag sinabing lugaw, walang sustansya yan, busog ka lang yan. Lalo na pag ang lugaw, yung hindi malapot yung puro sabaw, anong sustansya mo doon? 5 piso lang dati. Minapot yun, busog ka na ron. Diba? Pag sinabing gano'n ang pagkain mo, may halaga ba yung kinain mo? Halos parang wala. Ano pa lang, naibsan lang yung mo. Panandali ang panandali ang ginhawa lang. Sa panahon sa kanila, pag sinabing nilutong lentehas, para yung munggo na pinakuluan, walang lasa yun. Kumbaga, sa atin, may lasa kasi ang Pilipino, mahilig sa may lasa yan eh. Hindi mo bubuhay ng walang magic sarap na yun eh. Saka asin eh. Paminta, wala. Sa kanila, parang munggo lang yun. Na pinakuluan, malaki lang sa munggo yun, parang beans. Pag pinakuluan, walang lasa yun. Mali ko nalagyan mo ng ibang dahon na magkalasa sa kanya. Busog ka lang, halos walang sustansya. Sabihin, may kwenta o may kahulugan ba o may kabuluhan yung pinakakinain niya? Saan niya pinagbili yung kanyang pagkapanganay? Tignan niyo yung bigat. Pagkapanganay laban sa nilutong lentehas na ang kabuluhan. Nabusog lang siya kante. Walang kabuluhan. Hanggang panandali ang lang.
naibsan lang yung kanyang nararamdaman. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at tinutumites at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayong walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Lumipas ang panahon, fast forward na tayo sa Kapitulo 26 at 27. Pagdating sa 27, tandaan nyo yung unang senaryo. Pagdating sa Kapitulo 27, si Isaac matanda na. Natatandaan nyo kanina, nung ipinanganak si Esau at si Jacob, si Isaac ay may 60 taon na. Okay? 60. Okay? 60 taon na. Etong dalawa ngayon, yung isa marunong ng mga aso, ilang taon na kaya to pagpalagay nyo? Sa estimate lang, no? Kasi mga ngaso? Sabihin natin 15 hanggang 25. Ayan, para safe. O, 15 hanggang 25. Ibig sabihin, ang edad na ni Isaac at nangyari ng matanda na si Isaac, so si Isaac nasa 75 na to 80. Di ba? Okay. Ano na pakiramdam nun ngayon? At malabo na ang kanyang mata. Pag sinabing malabo na ang mata sa Biblia, malabo na talaga yon. Sa atin kasi ang malabo ang mata, may salamin pa para maibsan lang yung ano. Sa kanila wala pang EO executive optical nun. Wala pa. Talagang mata-mata lang. At malabo na ang kanyang mata na ano pat hindi niya siya makakita. O, hindi na talaga. At tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, anak ko. At kanyang sinabi, narito ako. At sinabi niya, narito ako'y matanda na at hindi ko nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Tandaan niyo ito, Kapitulo 2. Ako'y matanda na, hindi ko na nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Anytime soon, pwede na. No? Hindi ko alam kung mamaya, bukas na makalawa sa isang linggo. Pero lumalabas parang last, request na to ng kanyang tatay. Ngayon kunin mo, ipinamalik ko sa iyo ang iyong almas, o your weapon, lagyan mo ng pana, bow, at ang iyong busog, and your arrow. Lumabas ka sa parang, ihuli mo ako ng usa. Igawa mo ako ng masarap na pagkain sa aking bibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko, bago ako mamatay. Last request niya, mga kapatid, makinig po kayo. Tandaan nyo to kasi darating tayo rito sa dulo, sa ending natin. Nagre-request sa tatay, ikuha mo ako ng usa, dali mo sa akin, luto mo, kakainin ko, babasbasan kita. Malinaw? Okay. At napakinggan ni Rebecca nang nagsalita si Isaac kay Esau na kanyang anak at pumaroon si Esau sa parang upang mahuli ng usa upang madala. Si Esau nung narinig niya yung utos ng kanyang tatay, anong ginawa niya? Sumunod. Question, balikan natin yung Roma. Masunurin pa lang, anak, bakit kinapuotan? Dito bakit kinapuotan? Masunurin pa lang, anak. Balikan natin yung kasunod. At sinaysay ni Rebecca kay Jacob ang kanyang anak at sinabi, narinig ko yung ama na nagsasalita kay Esau na yung kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng usay at igawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inuutos ko sa iyo. So inutusan ni Rebecca si Jacob. Maganda ba yung gagawin nila? Hindi. Pandaraya. Pumaroon ka ngayon sa kawan, dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak na kambing. Ano ba yung utos? Usa. Ano ang i-prepare nila? Kambing. Tandaan niyo yun. At gagawin kong masarap na pagkain ng iyong ama ayon sa kanyang ibig. Dalhin mo sa iyong ama upang kumain ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. Maganda ba yung bala? Hindi. At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, narito, si Esau na aking kapatid ay mabalahibo at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aari niya akong parang nagdaraya sa kanya. Ibig sabihin, may mali siya na sa kanya, di ba? May isip na siya. Alam niya na pag ginawa niya ito, siya ay nandadaya. Ba't pa niya tinulong? Balik tayo sa Roma. Si Jacob ay aking inibig. Nandoko ng daya. Bakit inibig?
Di ba may parang, ano ba, tama ba yung talata sa Roma? Ay, sumagot, dapat. Wala na inyong paninindigan kanina. Wala na. Sabi ko sa Kalawis, o bakit ganon? Gusto nyong malaman? Yes. Tutuloy natin. At sinabi ni marahil hipuin ako ng aking ama at ariin niya akong parang magdaraya at ang aking mahihita ay sumpa, hindi basbas. Alam niya, pag nahawakan ako ng tatay ko, malamang sumpain ako, hindi ako basbasan. At sinabi ng kanyang ina, sa aking mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko, sundin mo ang aking tinig, yumaon ka, dalhin mo sa akin. At siya'y yumaon at dinala sa kanyang ina at kumuha ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau. O, pakinggan niyo mga kapatid. Kinuha ni Rebecca yung damit ni Esau. Bakit? Si Esau, lalaki sa parang alam ni, malabo ng mata ni Isaac. Pag inamoy niya si Jacob, amoy ano to? Amoy Esau. Walang sense of sight. Sense of smell, okay. Makakalusot. At isinaop, at isinuot kay Jacob ng kanyang bunsong anak. At ang balat ng anak ng kambing ay binalot sa kanyang kamay. Nilagyan ng balat ng kambing. Gaano kabalahibo yun? Hindi ka pareho ng sa akin yun. Balat pa ng tao ito mga kapatid. Balat ng kambing. Ganon katindi yung balahibo ni Esau. At kanyang ibinigay ang pagkain masarap at ang tinapay na kanyang ihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At lumapit sa kanyang ama na nagsabi, Ama ko. At sinabi niya, narito ako, sino ka anak ko? Nagtanong si Isaac. At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Tama ba yung sagot niya? Mali. Pero pagdating sa Roma, si Jacob na aking inibig. O bakit inibig siya? Ay, ganito yung ugali niya. O gusto niyo malaman? Yes. Tuloy natin. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Sino ka? Ako si Esau na iyong anak. Strike 1. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Sinabi ba niya sa kay Jacob yun? O strike 2. Ipinamamali ko sa iyo, uupo ka, kumain ka ng aking usa. Usa ba yung dala niya? Hindi, Strike 3. Upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. Sa baseball, yung strike 3, out yun. Diba? You're out. Tanggal ka na, di ba? Strike 3, di ba? Ano ba ang nakahulugan ng Jacob? Cheater, magdaraya, sinungaling. Pinanindigan niya yung kanyang pangalan, di ba? At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, ano kay dali mong nakasumpong anak ko? Sinabi niya, sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos. Naka-strike 4 pa. Kasi malayo yung parang. Ang bilis mo naman nakabalik. Ano sagot niya? Ginamit pa yung Diyos. Nakasumpong ako ng mabuting kapalaran mula sa Diyos. Diba? Parang, pero sa Roma, inibig. Di ba kayo naguguluhan ng konti? Dadagdagan pa natin problema niyo. At sinabi na isa kay Jacob, lumapit ka rito, pinamanay ko sa iyo upang hipuin kita. Si Krista yung tatay. Hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau hindi. At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo niya at sinabi, ang tinig ay kay Jacob, ngunit ang kamay ay kamay ni Esau. Dahil malabo ng paningin mo, saan ka magre-rely? Sa patch. Sa touch na. At siya'y nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng kamay ni Esau na kanyang kapatid at sa gayon binasbasan siya. At sinabi niya, ikaw ang tunay kong anak ni Esau. At sinabi niya, ako nga. Dalawang beses nagsinungaling, ako nga. At kanya sinabi, ilapit mo sa akin, kakain ako ng usahan ako at babasbasan ka ng aking kaluluwa. At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya at siya'y dinalan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ng Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. Bakit kaya pinapahalik? Tignan niyo yung kasunod. At siya'y lumapit at humalik sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang suot. Si Krista talaga yung tatay. Pinahalik sa kanya, humalik ka sa akin para lumapit maamoy. Naamoy, si Krista yung nanay, no? Nakita ng nanay, mangyayari ko. So naamoy, okay na. So ano nangyari? Narito sa amoy ng aking anak na gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. O ito na yung basbas. At bigyan ka ng Panginoong Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Ano ibig sabihin nun? Pagpapala, no? Mula sa langit na ibibigay sa iyo. Sabihin, kung meron ka may tinanim,
Tataba ito, magiging mabunga, diba? At bibigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. Ang bayan ay maglingkod dawa sa iyo at ang bansa ay magsiyukod sa iyo. Maganda ba yun, Basbas? Maging Panginoon ka nawa ng yung mga kapatid. Diba? Leader pa siya, no? At magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang susumpa sa iyo at mapalad ang magpapala sa iyo. Kung sino kakalaban sa iyo, susumpain yun. Sinong tutulong sa iyo, pagpapalain kayo. Ganda yung pagpapala. Fast forward natin. Pagkatapos ng basbas ni Isaac kay Jacob, dumating, umalis si Jacob. Pagkaalis niya, Dumating yung season. sabi dito, ay dumating si Esau sa kanyang kapatid na galing sa kanyang panguhuli, na siya na may gumawa ng masarap na pagkain. So pagdating niya, niluto niya agad. Sinabi niya, kanyang dinal sa kanyang ama, bumangon ka ama ko, kumain ka ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. So sa isip ni Esau, malinis no? Diba? Kung inosente yung isip niya, alam niya, sumunod ako sa utos, niluto ko, iyahain ko sa tatay ko. Tama ba? Niluto niya. At sinabi ni Isaac na kanyang ama, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. Kung ikaw ay tatay na malabo ang paningin, anong mararamdaman mo? Galing ba dito si Esau ba? So, at nangilabot na mainam si Isaac, sino yaong kumuha ng usa at dinal sa akin? Ako'y kumain niya bago ka dumating at aking binasbasan siya. Oo, siya'y magiging mapalad. Nakakapangilabot. Kasi itong kausap ko, dumating ka naman sa akin, yun ang nasa isip ko. Tapos may dumating uli. Jessica Soho yun, kung panahon ngayon. Hindi umano. Diba? At narinig ni Esau ang salita ng kanyang ama, humiyaw ng malakas ng di kawasan kapanglawan, sinabi, ama ko, basbasan mo naman ako. Bakit? Sumunod ako sa tatay ko. Mali ba yung ginawa niya? Ama ko, inutusan mo ako, pumunta ako sa para, kumuha ko na ako sa, binigay ko sa iyo. Wala na bang basbas para sa akin? Anak mo rin ako. Bakit binuhos mo lahat doon? Eh yung tatay naman, ano kasalanan niya? Ang nasa isip ko, sa'yo ko naman talaga ibinigay yun. Di ba? Nadaya lang ako. Nadaya na si Esau ng kanyang kapatid, nadaya pa yung ama niya, ni Jacob din, di ba? At kanyang sinabi, narito ang iyong kapatid, sumagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. Masakit? So fast forward natin ulit. Kung kayo sa Esau, anong mararamdaman nyo kay ano? Kay Jacob? Magagalit. Magagalit. Ako panganay, magiging ulingkod mo ko. Magiging Panginoon kita. Susunod ako sa iyo. Eh, dinaya mo lang naman yung tatay natin. Tama ba? Anong nasa isip ni Esau ngayon? Gusto niya patayin si Jacob. Fast forward. Narinig ng nanay ni Rebecca ang balak ni Esau na papatayin si Jacob. Ano ginawa ni Rebecca kay Jacob? Jacob, paki ka na. Punta ka sa tiyuhin mo kay Laban. Anak ni Nacor. Si Nacor, may anak yun, si Sarah, saka si Laban. Magkapatid, hindi tiyuhin niya si Laban. Diba? Ay, si Rebecca, may kapatid siya si Laban. So, tiyuhin niya si Laban. Punta siya doon sa Haran, lupay ng Haran. Kung ikaw si Jacob, mahiwalay ka sa nanay mo na spoil ka na nga, eh, no? Masakit ba yun? Hala ko ba, pinagpala ako. Bakit tumatakas ako ngayon? Walang LRT, MRT, bus, jeep, tricycle road. Pag sinabing Haran, bansa yun. Gaano kalayo ang lakarin? Hahamunin ko kayo mula dito hanggang Kupang lang. Tignan natin, walang Aqua Plus. Tignan natin kung may tatagal sa inyo. Diba? Eh, ang Kupang at ito, parehong Rizal area pa to. Diba? Kupang Antipolo, Rizal, Montalban, Rizal. O, isang lalawigan lang to, hindi pa malayo. Sa kanila, bansa yun, Haran. So, nilakad niya yun, di ba? Gano'ng kahirap yun? Eh, tandaan niyo mga kapatid, itong binibitayuan ko salita. Gano'ng kahirap yun? Mahiwalay ka sa magulang mo, nakakampi mo sa araw at gabi, na nagpapalaki sa'yo, nahiwalay ka.
Maglalakbay ka mag-isa, wala kang mapa, wala kang tubigan, gano'ng kapagod. Napakapalad na lang ni Jacob. Pagdating niya doon sa Haran, nakita niya yung balon at may umiigib, si Raquel. Ngayon, nung nakita niya si Raquel, nagustuhan niya, natanong niya ngayon kung kaninong pamilya siya, anak ako ni Laban. Uy, sakto. Hinahanap ko si Laban. So, nagustuhan niya si Raquel, sinabi niya kay Laban, gusto ko yung inyong anak mapang-asawa. Sabi ni Laban, o sige, gusto mo yung anak ko. O sige, maglingkod ka sa akin ng 7 taon. So ito, sino nag-alaga ng baboy sa inyo? Wala pang hayop. Na yung binebe, manok. Sa Kalawis kasi, meron daw bebe sa Kalawis, sa Ipo, 5 buwan baboy. Sa Kupag, tinanong ko to 3 buwan hanggang 5 buwan yung baboy. Napakahirap daw. Bakit? Baho. Yung pwesto niya, nililinisin mo. Yung pagpapakain. Pag may sakit pa yun, isa-isahin mo nga yun, di ba? 5 buwan lang yun. Ito, 7 taon. At hindi isang pirasong baboy lang aalagaan. Isang kawan. 7 taon. Gaano kahirap yun? No? 7 taon. Eto, tapos ay 7 taon. Mapapangasawa mo si Raquel. Yehey, di ba? Ngayon, nilagay na sa tolda, nandun na yung babae. Diyan na si Raquel. Puntahan mo na. Mapangasawa mo na. Pinuntahan niya. Pag-gising niya sa umaga, ano ginawa mo sa akin? Laban. 7 taon ako nag-alap buhay para sa'yo. Ang nakasama ko sa loob si Leia. Yung panganay, ano sabi ni Laban? Hindi kasi kaugalian dito sa amin na ibinibigay ang panganay bago ang bunso. Mahal mo ba si Raquel? Opo. O sige, mag-iba ka sa akin ng 7 taon na lang. Kayo, payag? Ikaw, brother, payag? 7 taon? Mga kalalakihan ngayon, text lang, nangiinip pa eh. Manligaw lang sa chat, nangiinip pa. Tama mo ba? Hindi nagre-reply, hanap na ako lang. 7 taon, 14 taon. Diba? Gaano kahirap ulit yun? Dahil sa pagmamahal niya kay Rebecca, ano ulit siya? Mahirap ba yun? Pero ano mahirap pa doon? Habang nagtatrabaho ka, sa likod ng isip mo, baka nag-aabang si Isaw sa paligid ko. Diba? Ang hirap pa nun. Kaya nga ako tumakas, may nag-ano sa buhay niya eh. Pangalawang mahirap nun, sino kasama ko dito na kamag-anak? Tsuhin ko, pero yung nanay ko wala. Ang hirap yun. Sa abroad. Diba? Ang hirap yun. Ganong hirap ang inabot ni ako. Tignan naman natin yung naging buhay ni Isaw. Forward natin ng konti bago natin tignan naging buhay ni Isaw. Si Jacob, nung napalaki niya na yung kawan ni Laban, sabi ni Jacob, napalaki niya na yung ito yung pag-aari niya. Okay lang po ba na umalis na kami mag-anak? Diba? Meron na siyang 2 asawa, 2 alipin, meron na siyang maraming anak at maraming mga hayupan. Aalis na po kami para doon na kami mumuhay doon sa lugar na aming kinamulatan. Babalik na siya. Pero sige, dahil sa konti lang ng pag-aari ko, sabi ni Laban, bigyan kita ng kaupahan, bayad sa yung ano. Wag na po, wag na. Hindi, sige. Bibigyan kita ng kaupahan. O sige, ganito na lang, sabi niya ako. Lahat ng may batik-batik, yung pangit ang kulay, akin. Sa mga hayop. Yung mga ayos yung kulay, kung pure white, ayan, o pure gray, sa pure, sa'yo. Sabi ni Laban, oh, dito ba? Maganda to ha. Sa akin magagandang klase. Sa kanya yung hindi pansili kasi diba, ayaw natin yun eh. Gusto natin. Maayos yung kulay. Call, Bill. Okay. Alis na yun. Habang tumatagal ang panahon, napapansin ni Laban, sakitin pala yung mga ano niya. Mahihinang klase. Kasi sino bang nagpalaki sa kawan niya? Si Jacob. Alam ni Jacob kung ano yung mga malalakas ang resistensya, madaling alagaan at madaling paramihin. Ano nangyari? Niloko ni Jacob si Laban. Pinanindigan niya, no? Hanggang sa huling sandali ko. Nanloko pa uli ng kapwa. Tsuhin pa niya. Kay tatay nga niya at kapatid, niloko niya. Biyanan pa niya. Ha? Biyanan pa niya. Tsuhin niya na, biyanan pa niya. Alis siya ngayon. Pag alis niya, eto matindi. Sa Kapitulo 35, 35 ba ito? Tingnan natin. 33. Sa Kapitulo 33, sa kanyang paglalakbay kasama ng kanyang pamilya, nakasalubong niya ngayon si
Isaw. Eto na. Hindi na natin babasahin kung kapitulo. Kwento ko na lang po sa inyo. Basahin nyo na lang sa bahay, dire-diretso. Habang siya naglalakbay, kung kayo si Jacob, anong pakiramdam nyo? Nakabado. Ang tagal ko nang iniiwasan, nakasalubong ko pa. Sa dinami-dami ng mga kasalubong ko. At kung nakasalubong niya, hindi nag-iisa si Jacob. Ay, si Isaw. Alam niyo kung ilang kawal ang kasama niya? 400. Hindi kamubuhayin. 400. Alam niyo ginawa ni Jacob? Ha? Ganito. Mga lila. Doon kayo sa unahan. Yung mga si Raquel, yung pinamahal niya, dito sa tabi ko. Yung ibang asawa niya, dito kayo sa pangalawa. Pagkatapos ng ano. Kung kayo asawa, gusto niyo ba ganong asawa? Hindi. Ginawang ano? Hindi. Ito ko tapos eh. Pagkatapos niyan ganun eh, nasa huli si Raquel, saka siya umuna sa mga alibing. Pagdating niya sa unahan, nanikluhod siya. Parang nagmakaw kasi alam niya ang mangyayari. Kahit gano'n sila karami, kung 400 na kawal o 400 na kawal, ang kasama niya, no, hindi sila mabubuhay kahit anong gawin nilang ano doon. Makakasama sila doon, di ba? Maawa siya. Ngayon, kung kayo si Isaw kanina, ang tanong ko, anong pakiramdam niyo kay Jacob? Kung ganun ginawa niya sa tatay mo, sa iyo, sa basbas, anong gagawin niyo kay Isaw? Kay Jacob. Bilang si Isaw. Eh, di ba nga kaya nga umiwas siya dahil papatayin niya? Tingnan niyo mga kapatid, subaybay niyo anong ginawa ni Isaw nung nakita niya si Jacob. Nang magkagay nagsilapit, at ito, siya naman ay lumagpas sa unahan nila. Yumukod sa lupa na makapito hanggang sa nalapit ang kanyang kapatid. Tumakbo si Isaw, sinalubong siya, at niyakap siya, at niyapo sa leeg, at hinagkan siya, at nag-iyakan. Napakabait na Isaw. Mabait na anak na, masunurin sa magulang, hindi nagtalim ng galit sa kanyang kapatid na si Jacob, bagaman niloko niya. Di ba? Pinuntahan, niyakap, hinagkan pa. Napakabait, no? Tapos iisipin mo sa Roma, si Jacob, inibig, si Isaw, nagpuputang si Isaw, doon naman pala ang ugali niya. O ngayon mga kapatid, ibibigat na ba? May problema ba doon sa talata? Mga kapatid, tanong, patas ba yung sa ano, Roma? Gusto niyo malaman kung bakit gano'n yung sa Roma? O, tuloy natin. Nung sila'y nagsama na, nakita niya ako, sabi niya ako, sa paghingi niya ng tawad, gusto ko magkaroon ng pupwestuhan yung aming pamilya, yung pag-aari. Alam mo, sabi ni ni Isaw, yung bibigay mo sa akin, sa'yo na. Sa talatang 9, at sinabi ni Isaw, meron akong kasya. Tingnan niyo yung English niyan. Isaw said, I have enough. My brother, keep that thou hast unto yourself, unto thyself. Kunin mo ang saganang iyo. Meron na akong sariling pag-aari. Umunlad ba buhay ni Isaw? Umunlad. Kaya tingnan niyo sa kapitulo 30, sa 36, makikita niyo dyan, mga inanak ni Isaw, nagkaroon pa ng kaharian na nakapangalan sa kanya. Maraming naging hari sa lupain na naging kaharian sa talaan ng lahi ni Edom o ni Isaw. Guminhawa pa yung kanyang buhay. Kasi Isaw, yung mabalahibo. O ngayon mga kapatid, babalikan na natin yung Roma. Sabi doon sa Roman 9, binigyan lang natin ng binigyan lang natin ng focus itong mga kasaysayan na to bilang background para masagot natin itong kapitulo 13. Gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwan si Isaw ay aking kinapupuotan. Ihang po muna natin yung talatang ito dito. 3:11-12 ng Kawikaan. Ang sabi po dito sa 3:11-12 ng Kawikaan, nandito na tayo sa pangalawang bahagi po ng ating mensahe. Anak ko, huwag mong hawakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang pinaluluturan. Roman 9. Ang pamagat po natin ang Diyos na umiibig. Kaya po nagawa ang paksa na ito dahil may nagtanong po sa akin. Ang tanong niya, bro, bakit si Jacob inibig? Bakit si Isaw pinapuutan? Diba? Bakit? Kung sasagutin kita,
Ang sagot dyan, dahil. Kasi bakit? Pero ang marapat na tanong dyan, papaano? Sabi ng tanong, paano? Iba yung tanong mo at may intindihan mo kung bakit. O sige, pabibigyan ka. Ganito po kasi yun. Paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kay Jacob at paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig kay Esau? Sagutin natin. Si Jacob, paano pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig? Lahat ng dinanas ni Jacob sa kanyang buhay, nung panahon na yon, puro ano? Paghirap. Paghihirap, pagtitiis, puro problema yun. Puro problema yun. Ngayon, meron kasing turning point sa kanyang buhay na hindi natin napapansin doon sa Genesis. Tingnan niyo po Meron po ba rito hindi pa bautisado? Yung hindi, dumadalo hindi pa isa? Sino pa po? Dalawa? Tatlo? Ito po yung gusto natin ipatanaw lalo na po sa inyong tatlo. Sa Kapitulo 32 ng Genesis, ito po yung tagpo na si Jacob ay nakipagtunggali sa isang anghel. Tingnan niyo po ito. Naniniwala po ba kayo na nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Amen. Hindi mo pa ginagawa, hindi pa man nangyayari, alam na ng Diyos mangyayari doon. Si Jacob kasi, alam na ng Diyos kung ano mangyayari sa kanya. Kaya dito sa 32, at siya'y bumangon ng gabi ngayon, isinama niya ang kanyang dalawang asawa, kanyang dalawang alilang babae, kanyang 11 anak sa makatwid bagay sa tawiran ng Habok. At sa kanya'y kanyang sinama at tinawid sa batis at kanyang tinawid ang kanyang mga tinatangkilik. So, tumawid sa batis, andun yung mga tinatangkilik, nandito ngayon siya. At makita nito at naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa isang lalaki sa kanya hanggang sa magbubukang liwayway. Yung lalaki na tinutukoy po dito, anghel ito. Nakipag-wrestling siya doon. Nakipagbuno. At nang makita nito hindi siya manaig sa kanya, hindi po ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. So sila, nag-arm-wrestling, nag-wrestling sila. Hindi makalis yung anghel. Ginawa ng anghel, hindi po yung, hita dito yung joint, yung tugtungan ng motor, masakit yun. Sabi ng anghel, bitiwan mo ako. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan. Bitiwan mo ako. Ang sabi ni Jacob, hindi kita bibitiwan hanggang di mo ako mabasbasan. Natalino talaga siya. Ayaw niyang, sigurista, pati sa anghel. Pag-away. Hanggang di mo ako basbasan. At sinabi sa kanya, Ang dami ng basbas. tingnan niyo yung tanong, pansinin niya, hindi kita bibitiwan hanggang di mo ako basbasan. Ano ang gusto niya? Basbas. Ano ang ibinigay ng anghel? At sinabi sa kanya, ano ang pangalan mo? Basbasan mo ako. Anong pangalan mo? Match ba? Parang hindi. Tingnan niyo maigi ulit. Anong pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Praise the Lord. For the first time in history ni Jacob, nagsabi siya ng totoo. Kasi dalawang beses siya tinanong ng tatay niya sa laman. Anong pangalan mo? Anong sinagot niya? Si Esau. Ako ang iyong anak na panganay. Tinanong ulit. Anong pangalan mo? Ako ang iyong anak si Esau na iyong panganay. Dito, anong pangalan mo? Jacob. Ano ibig sabihin ng Jacob? Cheater, masama, madaraya. Ganito yun, kaya tinanong ko, may hindi bautisado rito. Si Jacob, for the first time na kanyang buhay, umamin siya. Anong pangalan mo? Ako'y makasalanan. Ang isang tao, mga kapatid, hanggat hindi umaamin sa kasalanan, hindi umaamin na ito ang tunay niyang pagkatao, hindi siya magkakaroon ng turning point sa buhay niya na makalapit sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Anong pangalan mo noon? Makasalanan ka noon. Lahat tayo makasalanan noon hanggang sa tayo ay binigyan ng bagong pangalan ng Panginoon. At ang mga banal ay tatawagin Kristiyano. Hindi po, yung born again kasi, yung proseso para maging Kristiyano ka. You must be born again. Hindi yung katawagan. Proseso yun. You will be born again pag ikaw ay nabautismuhan. Hindi tatawagin kang born again. Tatawagin kang Kristiyano. Bago na ang pangalan mo. Si Jacob, ano ang iyong pangalan? Jacob, ako'y makasalanan, magdaraya. Inamin niya. So bakit inibig siya ng Panginoon?
Sabi siya nagtawag. Kapag nung dumating na sa kanya. So, gusto nyo ba kayo ibigin din ng Panginoon? Amen. Bakit? Kasi alam niyo, pag wala sa Panginoon, mapalad pag namatay ka wala sa Panginoon. Diba? So siya, binigyan na siya ng bagong pangalan. Hindi tatawagin Jacob ang yung pangalan, kundi Israel. Binigyan na siya. So bagong buhay ka na. So ganito yun. Si Jacob, anong kanyang mga dinanas? Dahil paano man ipakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig kay Jacob? Yung Diyos na umiibig. Kung mahal ka ng Panginoon, bibigyan kanya ng disiplina. Bibigyan kanya ng pagsubok. Bibigyan kanya ng hampas ng palo. Paano pinakita ng Panginoon ang kanyang kapuotan kay Esau? Nagtagumpay si Esau. Natawa ko din sa akin. May disiplina ba siyang tinanggap? Natawa ko din sa Mga kapatid, akin. may disiplina. May nabasa kayong disiplina tinanggap niya o palo o pagsubok? Wala. Wala. Basta pag nung nakita na lang sila, kaya kayo mga kapatid, pag puro blessing yung umaabot sa inyo at wala kayong problema, magtanong-tanong na kayo. Baka kagaya na ako ng Esau. Puro pagtatagumpay na nangyayari sa akin Ngayon, sa kabilang banda, pag kayo'y tumatanggap ng pagsubok, unos ng buhay, disiplina, problema, ano man ang yung inakarap sa buhay na tila baga naghihirap kang pakiramdam ninyo, anong ibig sabihin nun? Dinidisiplina. Iniibig kayo ng Panginoon. Sabi sa Roma, mga kapatid, yung binasa natin, sa Roma, si Jacob ay iniibig ko. Paano ipinakikita ng Panginoon yung pag-ibig niya kay Jacob? Dinidisiplina niya si Jacob. Nakuha niyo yung mensahe, mga kapatid? Amen. Nakita niyo, gano'ng kahirap ang dinanas ni Jacob? 7 taon. Bakit? Tapos 7 taon na naman. Tapos bitang ka pa sa buhay mo. Naiwalay ka pa sa pamilya mo. Ang hirap nun. Oh, itong isa. Wala. Tuloy lang ang buhay. Akala nila, pagka ganun ang buhay, easy-easy, bless ka. Wala kang problema. Blessing to. Ang dami kong pananalapi, ang dami kong ganito, blessing. Hindi ganun ang buhay. Pag ikaw ay Kristiyano, sabi dun sa 3:11-12, anak ko, huwag mong gawing bahala ang saway ng Panginoon sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. At hinahampas ang tinatanggap na anak. Kung tinatanggap kang anak ng Panginoon at tinatanggap mo siyang ama, expect na may disiplinang darating sa iyo. May palong darating sa iyo. Napakalinaw, mga kapatid. Ngayon, ito naman yung sa tanong, bakit inibig si Jacob? Kasi nagkaroon sa kanya ng turning point ng buhay na nagkaroon siya ng pagsasabi ng totoo, tinanggap niya kung ano siya, para pagsisihan niya yun. At pagkatapos ng pagbinasa niya na, kada may mangyayari kay Jacob, napunta siya sa lugar na ito, iaalay ko to sa Panginoon, maglalagay ako rito ng dambana, bato, ito ay tatawagin ganito dahil ang Panginoon ay nagpakita sa akin dito. Dito, nangyari yung ganito para sa Panginoon. Puro ganun na si Jacob o si Israel. Pag tinuloy niyo yung mga talata, puro ganun na ang pangyayari sa buhay niya. Si Edom, he will live by the sword. Kung hindi siya papatay, hindi siya mabubuhay. Kasi sasakupin siya ng ibang kaharian. Madali para sa kanya, nananalo siya. Pero walang disiplinang galing sa Panginoon. Kaya tingnan niyo sa Hebreo, dito tayo magtatapos. Sa aklat ng Hebreo 12, ito po yung kapareho ng nasa kapitulo 3:11 ng Kawikaan. At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkatalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mo, waling bahala ang parusa ng Panginoon. 12:5. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagbibikaan niya. So kung kayo'y sinesermo na ng mga pastor dito, mga kapatid, nagtatampo ba kayo? O nararamdaman nyo na ito'y bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa atin pag tayo ituwid ng landas? Diba? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. So ang Diyos na umiibig, nagpaparusa. So kung kayo hindi pinarurusahan, makasakasik kayo, mga kapatid, manalangin na kayo sa Panginoon. Lord, bakit po parang wala na po akong di ba? Dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Dahil ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Inari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama.
Datapwat kung kayo pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat, sa gayo'y mga anak sa ligaw. Kung hindi pinarurusahan, sa gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. So kung hindi daw kayo pinarurusahan, anak sa ligaw kayo. Bukod dito, magkaroon kayo ng mga ama sa ating laman upang kayo parusahan. Sila'y ating iginagalang. Tama ba? Yung anak sa laman, mga tatay natin, pinarurusahan tayo, iginagalang natin yon. Ano pa? Hindi ba lalong pasasakop sa ama ng Espiritu at tayo mabubuhay? Lalo pa siguro kung sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tayo pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minamagaling. Kaya nga yung mga ibang ama, ginagawa sa mga bata ngayon, grounded ka. Ayon sa ilang araw sa kanilang minagaling. Ngunit sila'y sa kapakinabangan natin at tayo makikipakabahagi sa kanilang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila baga hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot. Tama po ba? Pag nawalan ka ng mahal sa buhay, parang di ba pagsubok ng Diyos yun? Hindi ikaliligaya yun, kundi ikalulungkot. Gayon yung may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa at katuwiran sa nagsisipagsanay nito. Bakit? Kasi pagka nagkaroon ka ng pagsubok at nalampasan mo yun, ano mararamdaman mo? Masaya ka kasi nalampasan mo eh. Naramdaman mo kasama mo yung Diyos eh. That's the difference between ikaw ay mananampalataya at hindi pa bautisado. Kaya sa inyong tatlo, kung hindi pa kayo mananampalataya, kung hindi pa kayo bautisado, ang gusto ng pangangaral natin, maramdaman nyo yung spirit ng Panginoon na may problema kayo, may Diyos kayong sinasandalan. Iba yung pakiramdam ng matulog na alam mo bukas gising ka dahil may Diyos kang kasama. Iba yung pakiramdam. Masusubukan nyo. Na pag nanalangin ka, alam mo, dinidinig ng Diyos. At alam mo, kung may pagsubok, yung iba di makikinig sa'yo, pero pag nanalangin ka, alam mo, pinakinggan ka ng Diyos. Yan ang pinagkaiba nun. Dahil ang Diyos kung iibig, ano ibig sabihin ng ang Diyos ay napopot din naman. Tutuloy natin. Kaya itaas ninyo ang inyong kamay na nakababa, sinasabihan tayo. At ang tuhod namang nanginginig. So, para daw tayo ay maging dapat sa Panginoon, magsigawa, dapat itaas natin, tayo maging mananamba sa Kapitulo 12. Kasi sa ibang tao, ito ang pakiramdam nila, yung 13 lang, hindi nakikita yung 12. 13. At magsigawa kayong matuwid na landas sa inyong mga pao upang huwag maligaw ang mga pilay kundi bagkos gumaling. Sabi ng hindi mananampalataya, kahit hindi na ako umanib, kahit hindi na ako magpabautismo, kahit hindi na ako maging mananampalataya, basta gumagawa ako na mabuti sa kapwa, hindi ako nanlalamang, wala akong inaapakang tao, gumagalang ako sa aking magulang at sa batas, okay na yun. Hindi po. Sabi sa 12, itaas nyo ang inyong mga kamay na nakababa. Ano ibig sabihin ng itaas ang kamay? Mga kapatid, pag sinabi ng police you surrender, taas ang kamay. Ibig sabihin surrender. Lord, we surrender to you. Lord, I offer my life to you. I surrender my life to you. Yun yung ibig sabihin ng nakataas ang kamay. Maging mananamba ka. At pagkatapos mo maging mananamba sa Diyos, doon ka nagagawa ng mabuti para counted na sa Panginoon. Diba? Tingnan nyo mga kapatid. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabalan na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Na pinakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo pagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumibol at dahil dito ay mahawa ang marami. May mga tao na magsasabi sa inyo, sa mga hindi pa mananampalataya, kahit hindi ka na umanib, basta mabuti kang tao, okay na yun. Sabi dito, baka kayo pagabagi ng ibang tao. Mahawa kayo sa kanilang prinsipyo na hindi importante ang pananampalataya. Hindi po tama yun. Ang importante, maging mananampalataya ka, saka ka gumawa ng mabuti. Tingnan mo si Esau, marami ba siyang mabuting ginawa? Pero nagkaroon ba siya ng turning point ng kanyang buhay? Yun po ang wala. Diba? Pero si Jacob nagkaroon. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapit o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Diba? Siya pa yung tinukoy na example yung pinag-aralan natin sa Roma. Kasi si Esau, maraming ginawang mabuti. Basta ako, mabuti ako sa tatay ko, masunurin ako, mabuti ako sa kapatid ko, pero kinapuotan siya. Bakit?
Kasi iniwanan niya sa isang walang kabuluhang bagay yung kanyang dapat ay may nasa kanya. Bawa, ikaw ay Kristiyano. Humiwalay ka sa Panginoon. Di ba? Eh paano kung hindi lang, baka dalawang kilo lang. NFA pa. O NFA pa. O baka sa pride lang. Bakit hindi ka makabalik? Kasi baka maano yung pride mo eh. Maapakan yung pride mo eh. Ayaw mo magbalik sa Diyos. Iwanan mo yung walang kwentang bagay yung lentehas na yan. Di ba? Diyan mo ipagpapalit sa walang kabuluhang bagay. Doon kasi inapuot ang Panginoon. Kung ayaw mong kapuotan ka, huwag mong ipagpapalit ang Panginoon sa isang walang kwentang bagay, sa wagin walang kabuluhan. Yung buhay mo, may kabuluhan ba? Sabi sa pag-aaral kanina, magkakaroon lang yan ng kabuluhan kung gagamitin mo sa Panginoon. So, kung ipagpapalit mo ang Panginoon sa buhay mong walang halaga, di ba? Ano ibig sabihin walang halaga? Kung ikaw ay may pananampalataya, kung si Jacob ay meron, importante sa akin itong pagkapanganay ko. Mamamatay ako kasama ang karangalan ko dahil galing sa Panginoon ko. Di ba? Yung bagay na yan, hindi ko papansinin niya. Mamatay na ako, basta bitbit ko yung karangalan na binigay sa akin ng Panginoon. Dapat ganun ang prinsipyo niya. Kaya sagot ko sa akin kanina, parang okay naman. Tao-tao naman ang usap eh. Pero sa pananampalataya, walang kabuluhan, pinagpalit niya sa walang kabuluhan. Diba? So kayo, nandito na kayo sa pananampalataya mga kapatid. Diba? Kagaya ng isa, dapat nasa pananampalataya na siya. Diba? Pinanganak siya, panganay. Kayo, nandito na kayo. Nasa inyo na, nasa kamay niyo na ang pagkakataon sa kaligtasan. Hawakan yung matibay yun, mga kapatid. Huwag yung ipagpalit. Huwag na kayong lalabas. Mga kapatid, bakit? Tuloy natin. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, anak din naman ako baka meron niyo pa, Lord. Pagdating ng panahon, nakalabas ka sa iglesia. Dumating yung panahon na huhukuman ka na ng Panginoon. Nasa labas ka, pinagpalit mo na ang Panginoon. Sapagkat wala na siyang masumpong ang pagkakataon sa pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Kahit lumuha ka pa sa harapan ng Panginoon, pinagpalit mo na siya. Kuha nyo? Tama ba yung kanina, yung ma-example natin, bakit inaral natin si Esau at si Jacob? Kaya pagdating sa Roma, ang Diyos na umiibig, firm. Ang Diyos na umiibig, buo ang kanyang salita. Si Jacob, which represent kung tayo'y mananatili sa pagbabago sa Panginoon, iibigin tayo ng Panginoon. At kung tayo iniibig ng Panginoon, expect na bibigyan kanya ng disiplina. At kung kagaya ka ni Esau na ipagpapalit mo ang Panginoon sa walang kabuluhang bagay, expect ang kapuotan ng Panginoon. Bagaman siya'y umiibig sa atin, expect mo ang Diyos mapupuot sa iyo. Gusto mo bang kapuotan ka? Ayaw mo. Anong gagawin mo? Manatili ka sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos na pag-ibig ay lagi pong nakasubaybay sa bawat sa atin. Nandiyan ang salita ng Diyos upang kung tayo nangihina para tayo palakasin. Kung tayo nauuhaw, patuloy tayong pakanin at painumin. Kaya kung inaanyayahan ng bawat isa, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon, patuloy tayong makinig, patuloy tayo sa pagkakatipon. Dahil yung mga salita ng buhay nating maririnig, ito magbibigay sa iyo ng mitya ng kaligtasan. Diba? Ng pananampalataya. Bibigyan ko kayo ng example sa inyo itong tatlo. Dito po tayo pagtatapos. Sabi ni Isaac, malapit na ang aking mga kaarawan, di ba? Natatandaan niyo yun? Bakit ko tinanong anytime soon? Tayo ba, ayon sa pag-aaral natin kanina, alam ba natin kung hanggang kailan ang ating buhay? Paano kung next week kuhanin kayo ng Panginoon? Hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoon. Problema. Hindi pa kayo nakakatanggap sa Panginoon. Biglang dumating yung kayo ay kinuha na ni Lord sa Martes. Sa Miyerkules. Hindi ko kayo tinatakot, pero matakot kayo. Gaano kayo iniibig ng Diyos? Take tatlo. Anong paano? Patutunayan kayo iniibig kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Patutunayan natin. Kayo'y nakarinig ng salita ng Diyos. At kung hindi kayo iniibig, hindi na ninahiyahatid ng Panginoon na hindi nyo marinig ito. May dahilan ng bawat bagay, 8:28 ng Roma, sabi po doon. May ang bawat bagay nagkakalakip.
Lahat, everything has a reason. Bakit ka nakarating? Upang tanggapin siyang tagapagligtas. Pag pinagpawaling bahala mo na hindi tanggapin ng Panginoon at inabot ka ng kamatayan na pinag-aralan natin kanina, wala nang pagkakataon. Kahit lumuha ka pa, Lord, di ba lambutin ako? Wala na. Kapuotan na ang sa iyo. Pero kung ikaw ay nanatili, gaya ng sinabi ng kapatid natin kanina, kagaya ng mga kapatid natin sa pananampalataya, na inabot ang buhay nilang naglilingkod sa Panginoon sa paraiso, aabutin doon kasama ang Panginoon. Gusto niyo po ba mga kapatid kasama ang Diyos? Yes. Amen. Manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon, manatili tayo sa Kanyang pag-ibig, at ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatang ang Diyos na umiibig. Pagpapala po sa atin sa umagang ito ng pagkarinig ng Kanyang kanal. Salita tayo po sa masarang kumindi. Pawitin natin ang tinapay ng lahat. Kapay ka ng langit na siyang aming tunay na pagkain. Kaluluwa ay pusugin ng tinapay mo sa binalin. Amoy siyang laman, sarong lubong magsarahan. Upang malasan, kami ay mabuhay ng maligtas. Araw-araw ay bigyan ng lakas na pinakailangan. Upang kay Jesus mabuhay at kasama niya kailanman. Sa araw ng pagpapala nating pinagpagpala, ako siyang pagkipagkaisa ng dugo ni Kristo. Ang tinapay ng ating pinagpuputol-putol, hindi ko siyang pagkipagkaisa ng katawan ni Kristo. Bagaman tayo marami, isa lamang tinapay, isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tuloy ng pagbasa, ang kanyang makakakilang salita, tayo po ito. Bang banal na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ang aming